Okay, mayroong punto sa tanan, punto agad. Pag-ina, yawag ko pinangita sa atong simbol. Ay isa ang hawak. Nagpag na magpatunan sa siya, base na bilin. Okay, kinapangabay ko ang talang sa kontento. Na kawalan-tuhan natin ang pulungan na magkita sa 2 Thessalonica, chapter 1, verse 3 down to 12. Sundalang sa inyo batas ang pinabasa namin ng bilog. Pareho lang ang mensahe ang dindala namin kanina sa taga. Kasumpo na siya sa mensahe na ipamalan mo lang natin na tigay na ulang. Kapulong Church of Thessalonica. Ang pulong sa Diyos na kasaling mga utod kay Kristo, nagpasalamat kami permi sa Diyos tungod sa inyo. At dapat kitman yung magpasalamat kami permi sa iya, ay nagadugang pagkid ang inyong pagtuo kay Kristo. Ang inyong paghigugma sa isa ng isa. Kumontak ang inyong paghigugma sa isa ng isa. Gani ginapabugal namun kamo sa mga iglesia sa Diyos sa ibang lugar. Ginasugid namon sa ilang na bisan ano ang napaghigabot ang kakagudlayan ang inyong ginagihan. Ginabatas ninyo ini ng padayon kamo sa inyong pagtuo. Verse 5. Hindi na pamatungod lang na matarong ang Diyos sa tungod o hindi na pamatungod lang na matarong ang paghukom sa Diyos tungod na ang pag-atos ninyo pinaagihan para mapaluntad ang paghari sa Diyos gamit niya na mapamatuon katabuban din na mapasakot sa iya ng paghari. Kaya kung ano ang matarong, amugid ang hinuon sa Diyos, paantos niya ang mga nagapaantos sa iyo. Verse 7. At kamo nga nag-aantos na pahuwayo niya kaupod sa amon. Matabo ini sa pagbalik ni Ginoong Hesus, halip sa langit, kaupod sa iya gamhanan ng mga anghel. Ang iya palibot may nagdabadaba na kalayo, nagsilutan niya ang mga tao kung wala nagkakilala sa Diyos, pag wala nagatuman sa maayong balita parte sa atong Ginoong Hesus. Verse 9. Pagkasilutan sila sa wala sa katapusan ng karaglagan ng maghamulag sa Ginoo kag hindi makita o kung hindi nila makita ang iya mga tinangala na gahom. Verse 10. Hindi matabo sa adlaw ang Ginoo mag-aabot kag dayawon siya sa iya mga katawhan na wala sa iban kundi ang tanan na nagtuo sa iya. Tamo naging kaupod Manila, kay nagtuo kamo sa tulong sa Diyos kag amon ginawali sa inyo. Verse 11. Amo ini ang kabangdanan na nagapangamuyo kami para sa inyo, ginapangamuyo namon sa Diyos, napuligan niya kamo na magkabuhi nga bagay bilang iya mga tinawag. Kaya ginapahimo o ginapangamuyo manamon, kapaagi sa iya kaho, mahimo ninyo ang tanan nga maayo na gusto ninyo himuon tungod sa inyo pagtuo. Verse 12. Sa sini nga paagi mahatag ninyo ang kadayawan ang sa aton Ginoong Hesus tungod ang aton Ginoong Hesus. Kag kamo dayawan man niya, hindi matabo tungod sa bugay sa atong Ginoong Diyos kag di o sa atong Diyos kag Ginoong Hesus Kristo. Amay salamat gid sa tulong amon na basahan. Tagaiman sa kaala ang imong alagad kag paghamok ang imong mga katawhan na mapatpat namon kung mahagpat ang imong pulong. Kilala sa imong alagad nga wala din ako makapit nga atong pagbalikod ng alam, maluwas na gitlang sa pulong na imong magpahayag ng sa bulig sa Espiritu Santo. Gani, nagapakabay ako sa pagministeryo sa Malaking Espiritu mo siya ang maghigot at maghatag sa among sa paghamok. Hindi nga akong pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus, nagtanong na sila yung amin. Magalikod ako. Ang titulo sa atong subong pagpapalantungan, encouragement in suffering. Ang pagpabakod para sa mga
pag-antos. Sino dili sa ato ang may mga pag-antos na ginagihan sa kabuhi? Dito mayo ako. Pero wala. Adra, meron ha? Praise God, duwa ka nanay. So, ini siya na mensahe para sa mga katauhan na nag-aagi sa pag-antos sa kabuhi kay paagi sila mapabagod. Kita? Kag sa pagtuon sa pulong, madamo sa klase ang kinharinan sa mga pag-antos na ginagihan sa kabuhi kay sila. Suffering caused by God. May mga pag-antos na nag-aabot sa kabuhi sa tao pag hindi din paabot din sa Ginoo para sa iyang katauhan bilang bahin sa pagdisiplina. Din paabot sa Diyos para sa katauhan na wala nagtuo sa iya bilang bahin sa iyang paghukom. Kag may one time gani nga may isa ka tumulo na kung sa din pulong palagyo sa iluto sa Diyos, asa sa lihin na ipagaan sa kabalagian, naratang sindaan, at sa bisitahan sa pastor, bahid sa niya pastuhan siya, pastor, pasalamat dito sa Ginoo, ay sugod, yari na lang ako diri sa sindaan, mas nagapalapit pa din, o mas naging malapit pa din ako sa Diyos. Abi mo, pastor, subong, pero may na ako ang panawag siya, adlaw, oras, minuto, segundo. So, kung namin na makita niyo, kagumatyan sa iyong mga tutod, sa iyong pag-antos, nagitpaabot sa iyong Diyos sa iyong nakabuhi para maglapit ang iyong relasyon sa Diyos. Pero naghambal sa siya na tumulong, pastor, pwede mo wala akong panapayuhan kaya akong mag-ayukod. Patrong bro, kung sa ako na, mahayo na lang na subukan ko kayo na. Dahil ang oras, minuto, segundo, oras na yung makabuhin. Kaya may mo siya ginagutol, kaya pakayo ikaw sa buhin sa iya. Basta iuhon niya ikaw, pag kung sabihin niya naman na mga lagawan, masapuan, kaya hindi na silimutan sa Diyos. Pero kita kapatid ang Diyos marunong ito. Na kung iuhon niya ikaw, kabisang ilaban kita kaapon ng mga kapataan at kaobras na buhay dati sa mga sa Jesus. So may pag-antos na ganyan natugong sa Diyos. At may alam na pag-antos na kung sa diin, nagtugas niya bukid ang yawa. Kakamuli ang ating pamalalugan karoon bilang hintuluan na nilito natin sa pagbubilihok. Pagkakatatlo, may mga pag-antos man na kung sa diin, bangon ini sa atong mga hinimuan. Ginambali sa ni Pedro. Na kung nag-aantos ka mo sa pagpatay, sa pagpatuyang, sa pagkatamarong, dapat biglang na sa taong na dapat siya nag-aantos. Ano na balik Pedro na yun? Pero din natin nakita may mga pag-aantos na bahid sa atong bilang konsekwensya sa hindi maayo maging tanong natin sa ato yung mga nagliligan. So, kitama na tanong, kitama siya, nag-harvest. So, hindi pagbasura iba, hindi pagbasura ang Diyos, hindi pagbasura si Satanas, na si Satanas ang Diyos ng iba ng obra sa mga pag-antos na abot sa ating pamilya. Ang mga pag-antos, bangon sa ating persecution, abuna sa hindi maayo yung mapagkakita sa ating pamilya. At may harapan ng mga pag-antos na may kung sa din sa praying post ay aber. Yung gamit mo magdila ng hemplo, kung nakamaliho ka man sa dalan, may ikaw yung nagahalo, may harap na ng mga driver, na sila wala nagahalo. So kung isa, madalasa ka, mabubuan ka, may mga pag-antos, ikaw mga experiensya, bangon sa pagpapalaman, kaya hindi pagkalit na doon sa lugar. So sa amon na sa siya, dapat kung anto sa lugar pagkikiri, manunggay, pagkikiri sa plate. So, ito po, kada bugtaw na kung sa aga, ang dire sa nag-ubra sa plate, ang mga plastic at mga basura sila customer, pinakahit-kahit. Tingnan ko sa ako, narap ko sa tunga. Tingok agahon man, ako man di ang inubra sa mga pandisalan. Inaman mga plastic, dire man nagapunsok sa aton.
Tapi pero dili nila ginasimbol sa akon. Wala ko na ang sa pagtanino, kadaga, wala ko na lang yung pinag-isimana. Asa sa ulihin, nagreklamo sila, basura mo daw, nagreklamo anong basura? Basura yung nagagawa, ginatulog-tulog dito sa akin. Basta na lumaras pa sa ito, pastor. So, akong subo, kamatalan ko dapat, inyo na titunod, kakinimutan sa basurahan. Imo subo, imo na tuman. Kung ako pala kay mama, ipagpaalam ko ang buta. So, mga hindi mayo, tinubrahan sa iba, ikaw yung nag-antos. Pag gibutangan ko na lang karatula para makita nila ang basura nila bukan sa basurahan, wala kita po. So, kasi tulukanay sila kung sino nagbutan sa karatula. Wala na sa iba. So, may mga pag-antos na ubra sa iba, ang naging sa pala-pala, bulan lang iba sa hindi ka mo yan, naging mo kilala. Abol lang sa basura sa dagat, karon kung magtaon na, basura na ginawa nyo, ibalik man sa dagat sa inyo. So ikaw wala nag-ubra sila na halitan naman. Pagkayaan naman pag-ano sila buka sa mga natural na mga alay sa mga bagyo, lino, o natural disaster o ako, medyo. Subot sila yun, ining nagkalain nga mga pag-antos na ginit lang natin dali, nga nagkalain man naging halinan, tulog ko natin ini sa Diyos nun nga paglantaw nga wala sa mga pag-antos na ginaagyan sa kabuhi sa tao, biskan sa pagpangalagad, na wala din tugot sa Diyos. Yung tugot sa Diyos, lalo na din sa katawan sa Thessalonica na dapat natin matunan, na kung sa diin, ang ini nga mga pag-antos may arang na katuluhan o kung may tinutuyo siya sa iyang katauhan. Kapag gani sa iba ng mga manugtuon, gamiton tabi na si Satanas gitman granted ang nag-obra sa mga pag-antos sa katauhan sa Diyos. Kaya siya iba na ang pinakalumirang ulo na nag-upang. One of Satan's device to attack Christian is to inflict what? Suffering. Ako rin natabo sa kabuhi ni Job. Sa kabuhi ni Job, mataro ang iyang pagkabuhi, masurayan ang iyang pagkabuhi, ara sa iyang tanan. Hasta sa ulihing na-record sa Job chapter 1 na may pagtililipon dito sa langit. Nabasahan nila. Siguro nagkabasa sa Bible dali. Book of Job, ara na siya. May pagkanto si Job. Sa pagtililipon sa mga kanghilan sa langit, may access magaling dito si Satanas. Yara man siya. So karon hambalan siya sa Diyos nga kung sa diin, nakita ko wala ang atong alagad kasi wala sa kaangay sa iya sa kalibutan. There is no like Job on earth. So grabe nga rekomendasyon sa Diyos sa kay Job. Asa suling si Satanas siya, isa naman lang siya karmi, kinasimba, pagkakilala na wala na ni Job, pagod ka, ginapaka-maayo mo siya. Kuha wala ang tanan kayara sa iya, ng taon-takong madayon niya pagkakakilala o kinsibahon. So sa malipot ng istorya, gitugot sa Diyos, nahalitan ang kabuhi ni Job. Sa ginhalitan na ang kabuhi ni Job, ang nagmanipistar na pag-antos niya ng diyan is external. Ikuha ang iyang kasapatan, ang iyang mga timbang, ang iyang profitan, ang iyang kabataan, ang kalapatay, hasta nga wala na sa may nabilin sa kay Job. Ang nabilin sa iya, ang nila sa kawa. So sa muling pag-istorya, dahil nato nakita sa kabuhay ni Job, nga wala nakalupig ang atake ni Satanas sa kabuhay ni Job. Kaya sabat siya ni Job, natawa ko sa sining kalimutan, mawala siyang dala, mabalik na po sa iya nga, wala man siyang dala. So sa ikaduhang atake ni Satanas kay Job, gusto niya ginyapon ni inflict ang mga pag-antos. Ginapakamayo ko lang na siya, kay mga maayo ang iyang nalawas. Tagayin siya pala sa mga katol-katol. So minpukot naman sa Diyos. So dire sa kabuhay niyo, nakita namin na wala sa may mahimo si Satanas, nga kung sa diin kung hindi pagitugot sa Diyos, hindi din makahalit sa ato ng ating away. Gintugot liwat sa Diyos kung itagaan niya sa mga
balatian, external na. Asa sa uli, naging kompronta sa iyang asawa, pagkamalakutan na ang Timo Diyos, kag matakal. So, dali nato nakita na wala niya po na daog ni Satanas, si Job, sa iya mga atake, ng mga pag-antos. So, sa atong kabuhi, Satan device is want to put us in difficult circumstances. Kag ginaano ang mga pag-antos na nagyan nato sa kabuhi. Nakatuyuan sinit para magluya ang aton pagtuo, pagsalig sa Diyos. Hindi naman na siya maging madinalakon. Kay ang mensahe na dinala nato ng Ligan Kasimana sa Mateo chapter 18 o 16, that the church is immovable. Kaya wala mo na siya nadala ko sa ato Thanksgiving, dinala nato rin. Bagon ininapasan sa pagka-Diyos doon, pagkauhano ni Kristo. Kaya hindi na maging madinalakon ang gahom ni Satanas. Pagbangon ini, nagamaniobra sa gahom ni Kristo at motibado sa mga pag-antos ni Kristo. Kaya hindi mo na siya kalupig, kundi iya lang na nga paluyahon ang iyong pagtuo. Pero nakita man natin sa John chapter 10, verse 10, nga kung saan may mga tao, among sa mga tao nga wala iya kay Kristo, nga nagkaroon sa sining kalibutan, that the death is came to kill, to steal, and to destroy. Pero sa mga katawhan sa Diyos, nagkaroon si Kristo para kagaan sila sa kabuhi. So dahil nato nakita, amoy niya ang pinaka-taktik ni Satanas. But today I will show you one of the best weapon in fighting Satan. Ano na siya? Is knowing the purpose why God allowed that suffering. Sa oras na mahantupan sa isa at tumulong kung ano ang katuyuan sa Diyos nga agit paabot niya ang pag-anto sa ating kakabuhi at rin niya mahangpan kag mabuksan siya na maging kaangay man siya lihog na magatubo siya itong maturity. Sa kabuhi ni Job, nakita natin in spite of his pain, suffering, kag kung kabigo natin din siya mga turmoil sa iya na kabuhi. Sa gihapon, nakasiling pa siya sa iyang asawa ang bato niya sa ESV translation. Shall we receive good from God and shall not receive evil? Kag sa Berean Study Bible, should we accept from God only good and not adversity? Kag sa NIV, shall we accept good from God and not trouble? Evil, adversity, trouble is a kind of suffering. Pero sa Good News Translation, when God sent us something good, we will agree. How can we complain when God sent us trouble? Even in all this suffering, Job says nothing against God. So dahil nato nakita, puro lang pala kaayuhan ang matunon nato halin sa Diyos. Pero hindi maayo na nag-aabot sa ating nakabuhi, magkakumplinar kita sa iya, pag magkabasong kita sa iya. Pero sa kabuhi niyo, nakita niyo ang level sa iya ng maturity na kung sa din, wala siya nakasala. Biska sa pag-antos ko nagkabot siya ng kabuhi, wala itong paso sa Diyos. So, a sign of a matured Christian na kung sa din nagmanifestar sa kabuhi niyo, na wala nakasala siyo, kag wala nakadaog ang pag-attacking sa pala sa iya ng kabuhi. Job have proper understanding about the purpose of suffering. Balabihog kung anong katuyuan nga alag-an ko siya sa kaawis na. Kag ginagabit niya ito, kaagay lang, amon siya Romans chapter 28 sa Old Testament. Nasa kabuhi ni Job, kung kaagay lang pwede niya yaman, it is for my own good. Para niya sa akong kaayuhan. Ang hindi maayo, ang maayo, nagabot sa kabuhi sa tao para sa kaayuhan natin talaga. And even all understand and recognize that any circumstances, including suffering, is also for our own good. And in this morning, I will show you 3 purposes behind the suffering of Thessalonica. Ang mga tatlo, nga kung sa din i-apply natin sa ating kabuhi. Una, suffering help them. Pero sa atin, help us to grow. Makapulig na rin sa atin para magtubo kita. Sa 4 aspeto, atong masahon, hindi sila nagtubo. Mga utot ni Kristo, nagpasalamat
ninyo, kag dapat gid nga magpasalamat kami permi sa iya. Kay nagadugang pagit ang inyong pagtuo kay Kristo, kag ang inyong pagigugma sa isa kag isa. Their faith is riches above. Nagalampok ay ibabaw pagkadto sa kay Kristo. Kag ang ilang pagigugma, their love spread to their brethren, o sa ibang tao. Kani ginapatugal lamang kamo sa Iglesia sang Diyos sa ibang mga lugar. From Acaya to Asia, na kung sabihin sila ang ginpabugal ni Pablo na bilang sulundan ng mga katauhan. Kinasugid na po sa ilang ang bisan anong mapaghingabot kagabudlayan ang ninyo ginagihan, kinabatas ninyo ini. Kag nagapadayon kamo sa inyo nga pagtuo, pagtuluhan, pagtililipod, pagsimba. So, dire nato nakita na kung sa diin, para sa kabuhi sa mga katao sa Thessalonica, wala din nila na lutaran iya sa ilang kabuhi. Na sila gali, nagatubo na sa ilang relasyon sa Diyos. They are growing into maturity. Kasi Pablo mismo bilang amay nila sa iglesia, nakalutar sila nga ang Diyos nagkatrabaho sa ilang kabuhi paagisan. Mga pag-antos nila nagihan. Sabi rin, help them to grow. Sa anong aspeto? May apat aspeto na nagtubo ang mga katauhan sa Thessalonica. 4 areas that suffering help them to grow. Una, grow in faith or growing in faith. Kaya naman sa pulong nagtugang, busingon nagtubo ang inyong pagtuo kay Kristo Jesus. Yes, isa sa mga elemento na ginagamit sa atong nag-away, na paluyahon ng atong pagtuo, amo ang tagaan kita sa mga pag-antos sa kabuhi. Pero sa paglantaw Diyos nun, initanan, ginalubag sa Diyos nga ining mga kabudlayan na nalabot sa kabuhi sa tao. Biskan magro ang atong kabudlayan na nila ginagala sa pagkakaroon ng kabuhi. Ginalubag sa Diyos para pamakuron. Pamakuron, patubuon, na magpapatong pa rin ang atong pagtuo kay Kristo. Sabi rin, help them to grow in faith. Ang mga nakita natin dere, galing kung may mga pag-antos na nag-abot sa ating kabuhi, pasalamate na nakamit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Kabiga, na initanan pagkaon niya sa atong kapagtuo, mga George Miller. Nahandom sa Diyos, na kung sa liin, magtuo ka mo sa inyong kapagtuo. Kali ang mga Kristohanon, luyag sa kadalagaan, na hindi luyag matagi sa mga pag-antos. Pero ang handom sa Diyos na magtubo ka mo, dahil din kami niya ang mga pag-antos, ang mga kapitikan, ang mga kubudlayan, biskan na kalupigan, pagkaong ini sa pagtuo for a food for faith. Sino ka kilala kay George Miller? Amuna siya nagpatukod sa mga panits, wala siya sa connection na gingamit. Prominente makaiya nga kabuhi, kagang kabuhi sa iya mga panimalay, pero wala siya nagsaling sa tao kaya hindi ka luyag ng imaya magkanto sa tao. Concern siya sa imaya sa Diyos. Kaya kung ngayon ko, karoon ng imaya para na lang sa ila. Hindi karoon ng imaya magkanto sa Diyos. Hindi ka nakita nga may presentos ng mga kamataan na wala sa pamahaw. Nagapanuktok ang isa kabigan, nagligad pa kung adlaw, ginakumbintar, nagalipon po ang ini mga tinapay para yung tulong. Tapos sa daso naman ng inadlaw, may araya na nagpanuktok nga kung sabihin na nag-deliver sa kata sa syudad, na-stranded. Pangod kina-stranded, kinahalag, bitikonsyon ang gatas, kundi mapanos. Nagatas na, may kinapay pa. Sige, sumero na. Pila ka mga panes ang iyang magipatukod. So nakita natin dire, damo sa mga kabudlayan, nakita natin sa kabuhi ni George Miller. Biskan sa katawan sa Thessalonica, pero inita na gingamit sa Diyos para magtubo ang ilang pagtuo. Kaya kita natin dire, pagkaon nila sa atong pagtuo, kung may mga kabudlayan man nag-abot sa atong kabuhi, kinatilawan na kita ang atong pagtuo. Kaya mo na prinsipyo, truth of the makita natin. Because faith that cannot be tested, or cannot be tested, cannot be trusted. Paano nahambal ni Apostol Pablo nga ginrekomenda niya sa mga kasimbahanan nga ang pagtuo sa katauhan sa Thessalonica
ka, dapat sundon. Bangon nakita yung pag-antos nagresulta, hindi para magluyang yung pagtuo, kundi nagbakod pag ilang pagtuo. So masaligan ng pagtuo sa tao, kinahanglan ni ipahagian na sa mga pag-antos sa kabuhi. Maayos sa isa na ginikanan nga malunggo ang atong kabataan, toto, nunoy, inday, nini, luyag ko. Nga hindi ka mo makahagi sa mga pag-antos sa kabuhi. Kanami na pamakalian. Nami na andong sa isa ka ginikanan. Ginaobra ko ni tanan, nag-antos pula bugtaw ako para lang hindi ninyo maagyan ang mga pag-antos na nagyan ko sa kabuhi. Pero hindi na siya biblikan ng mga pamaagi. Dapat ihamulan natin sa kabuhi sa kabataan natin, sa praktikal na pamaagi kung may pag-antos kung sila mag-address yung kabuhi. Kaya kung ang kabataan, ginaamong man nato, nagasalig na lang sa ato, nagadepende sa ato, pinakitan kuwaon kita sa Ginoo. Kaya makaagi sa kabudlayan ng atong kabataan, kung ano basulan. No, kahit daman mo, hindi ka makagi sa pag-antos. Nasagi mo sa mga damo, kung nasa siya pag-antos, pati ukang mo, nahihiling mo sa amin. So, nakita natin, mayang handong siya na ginikanan, pero ang luyag na kung kinapunto dire, nga kung sa diin, ang isa na pagtuo sa isa na Kristohanon kinahanglan din, mag-aagi anay sa mga pagtilaw sa kabuhi. Para dira siya tistingan. Nalang siya ako, that suffering is born to grow. Ay bawat ang pagkaon niya, ang mga pag-antos, nagpulong, nagamanipobra ni sila sa tungan. May pulong ikaw, ina-apply mo sa mga kabuhi. Kagkaroon, anong ginagamit sa Diyos para magmanifesta kung matutuon ngayara sa mga kabuhi ang ginakapulong. Kaya mo na sumugin ang kabuhi. Padalaan niya na sa pagtilaw para makita kung matutuon din ang pagtuluhan na ino ginatindugan bilang si Diyos. Ang malipitan sa iyang mga katauhan na antos, kani sa sini, magkalipay kamo, bisan na nag-abot subong na sari-sari ng mga pagtilaw. Kaya ini ng mga pagtilaw, umalagi lang kag dapat din nga mag-abot sa inyo. Inevitable niya, hindi mo ni mapunggan, hindi mo ni makontrolar, kinahanglan nyo kit ni maagyan. Ako tilawan ang inyong pagtuo kung pala ini, matuod o kung hindi. So, dali natin makita nga sa isa kapagtuluhan, kagang isa kapagtuo, may pag-testing, may pagtilaw. Ganit kung amalakon, professor yan, ang akong pangapuyo para sa iyo, nga ikaw magtubo sa iyong pagtuo sa Ginoo. Napatubuon ka sa Diyos sa iyong pagtuo para sa iyo. Nagugulog ito sa Diyos sa ako, tapos nagugulog sa iyo, nahula ikaw, nagugulayan na ako sa ako, may kabuhi. Praise God! So, hambal ko niya, basta ito delikado magpakayo sa Ginoo, nga patubuon na sa iyong pagtuo. Normal na siya. Normal na siya sa buhay sa Kristohanon na may mga pag-antos. So, dali natin nakita, may pag-antos, may pagtilaw para testingan kung matuod ang atong pagtuo. Kaya dali natin nakita na ilustrasyon yung magamit natin, faith is like a muscle, must be exercised to grow strong. Sa mga may gym, kahit kung pamilya ini. So, ang pagtuo, kaamay man sila. Na kung sa diin, ining pagtuo natin, ginapaagi sa Diyos sa mga naglain ng pag-antos para padayon ng maging mapakod. Nag-aatas ang mga Paul. All the great men and women that found, or women of faith found in Hebrews chapter 11, tanan na sila nag-aagi at tanan sa mga pag-antos. Tanan na sila sa ilang pagpangalagad, madamo sa mga ginagyan ng kabudlayan. Kagat katuyuan, naging aman of faith at aman of woman of faith sila bangod sa silang pagtuong ginagisilan paagi sa mga pag-antos. Their faith could grow stronger. Kag-isa nila, mga babae si Dibura. Ikaduha, ang madaling pangamuyo ni Pablo sa katauhan sa Thessalonica, that their faith might be lack nothing. Amo na sa 1 Thessalonica, chapter 3, verse 10. Kaging sabat sang Diyos. Amo na verse 10, hindi pa malandungan natin subong. Luyag mo ang inyong pagtuo. Duha na ni pangamuyo ni Pablo mo, pagtuo, pagpaghigugma, ang pagtuo, ginsabat sang Diyos. Ngayon ang pagtuo, wala sa kakulangan. Karon nakita,
nga katawhan sa Tesalonica ang ila pagtuo mabakod kang katubo sa bulig sa mga pag-antos. Answered prayer ni siya sa Diyos na kabuhay sa mga taga-Tesalonica. So, dahil natin nakita na nagtubo ang pagtuo sa katawhan sa Tesalonica, nag-isang matamo sa pagulayan nilagihan, sa gihapon naglambo sila. So, naging sabat ini sa pangulo pa. Ikadua, not only growing in faith, but also growing in love. Kadang inyo pagigugma sa isa kag isa. Hindi lang nagtubo sa pagtuo, kundi dapat magtuo man sa pagigugma. Kaya ang pagigugma, isa kamarka sa matutuo ng sumunod ni Kristo. Yung kubasa, John 15, verse 12, yung kubasa, 1, 2, 3, basa. Kung nagahigugma kita sa Ginoo, dapat igugmaon na natin ang isa kag isa. Hello! So, dali natin nakita, may kamaturan, may pahayag. Suffering is not a reason to prevent us from sharing the love of Christ at to love others. Alam mo, nag-aagi kayo sa pag-anto sa nabuhay mo. At magigugma sa iba mo, ari naman sa Diyo, nag-anto sa kami, makasagot ka din. Ari naman sa Diyo. So, nakabudlay. Grabe na sa pag-antos nga mo nag-ihap, so kung ipasya mo pasamon si Kristo. Kaya mo na nakita sa tao ang pagmanifestar sa gugma ni Kristo, material lang. Wala niya natulog ang pagmanifestar sa gugma ni Kristo, una sa spiritual na manifestar. Nga ang gugma sa Ginoo, nag-abot sa ato, nag-angkon kita sa kapatawaran na dapat isugin mo natin sa iban. Kaya may aray sa istorya, true story, halin niya sa libro sa Torture for Christ, yung torturat na sa kay Kristo. May grupo sa mga tumulong nga kung sa diin, bawat prisoner, persecution, yung pang-dakop, yung pang-preso, iba, yung pang-patay. Karon sa sinagsunod sa presuhan, bawal, ibang talang, itudlo ang ulog. Kung galing lang, bawal, kaya ako niya ang kalipay, nga na-experience siya sa mga tumulong ni Kristo, tagbugma ka na baton, halin sa Ginoo, hindi nila pwede, kapunggan ini, nga hindi nila manisungit sa ibang. Karon, mayarang nalayin. Nga kung ang magwali sa pulong dapat paantoson, kagaluton, kag-torturon. Sabi mo, mananong tingkot sa mga tumulong, ang Muslim. We were happy preaching, then they were happy beating us, so everyone was happy. Amo na kitsulat ni Richard Wurzban, halin sa libro sa Torture for Christ, sa Buddhist Lord. Piskan mag-antos man kami, ilang kami silutan, ilang kami torturon, kahit kung ang unang rason para maging malipay ang mga soldado, nag-amon pag-antos na kadala sa kalipay sa ila, naging malipay man kami, kaya nabandala kami sa pulong, kagang kadalo ni Palo. Everyone was happy. Kita mo, ang kalipay sa masunod ni Kristo, bangod sa pag-antos nila nagihan. Pero ang kalipay na naangkon sa mga soldado bangod sa ilang kalutan, hindi na maayong klase sa pag-antos, kakalipay na manifestaw sa ilang. We were happy preaching, they were happy beating, so everyone was happy. So kita mo, ang gugma ni Kristo, nagamanifesta rin sa gugma niyo sa mga katawan niya. Pagkakatatlo na nakita natin, not only growing in faith, growing in love, but also growing in testimony. Gani ginapabugal naman kamo sa mga iglesia sa Diyos sa iban na mga lugar. Grabe na pagkakuminda ni Pablo. So kamaturan, naging pahayag natin dali, ngayon katawhan sa Tesalonica, naging maayo ang ilang testimony sa iban na mga katawhan sa Diyos. Sa pagdingyan ka, nag-istilan, kang may banuang kung sino manuya, pag-mabakod sa pagtuo. Kaya rin yung mga grupo sa katawhan, mayroon na sila magkilala na tumulungan ng sila ni Kristo. Pero sa tinuon na nag-abot ang ilang pandemya, na-infect ang mga bata sa isang kabalatian na nakubid, wala lang nabisitahan sa pastor, wala lang intake sa pastor, naghali na sa simbahan. Paano may balawan sa mga pastor na nagpinahanglan ikaw sa bulig, kaya wala naman nag-text sa iya. Kaya nabalya sa Santiago, dara.
nakita para masolusyonan. Pero, pastor, saan tayo na pinangulano ko sa bulik, amo kinag-iyara, number nakita ko kay tiksan ko kay reply sa akon. Nakapot tiksan mo rin, ino reply sa mo. So, dali nato nakita, hindi maayo mga testimony, ini sa isa kabuhi, isang nagpapakilala na tumulo, nga bangod sa kapuglayan na ginagihan sa kabuhi, ginabunto na mga ginutong sa Diyos kahit nagahalik na sa simahan. Pagkaman ako nga naging subjective ako, pero ako rin kamaturan. Ang katawan sa Thessalonica, gimpamugan ni Pablo Piskan sa kapuglayan na ilan nagihan, bangod wala nila abandona ang katawan sa Diyos. May testimony sila. Nanawiyatan. So, ganit na rin lang nakita, when a person is under suffering and forsake the Lord, and the judge, he or she shall not enter, or neither, never been born again. Or, spiritual life is the way. Duwala na, either hindi siya matutulong yung loob, o maluya ang niya pagtulong. Sa pandemya, nakita ko yan, kung sino-sino ito, ulmot kami sa simbahan, ginatangkahan ko pang simbahan, ginatulod para masunod, para dami ba? So, dali nato nakita, kung sa diin, ang isa na matugtuon, nga huwaran, nga klase sa tumuloon, biskan na naman yung pag-antos, ngayon nakihan sa mga wala ka sa palagyo, sa kapagdanan, nagtitugyan sa iya sa kapagdanan. Tagamay na natabok, nga kung sa diin, sa World War II. During World War II, mahirap kami kung may arang ng World War II, dahil mabalang kung sino matutukod mo tumulong mo. So kung isi-isi lang ta, kaya wala persecution. Pero sa una, may baluan mo kung sinong tuod at sinong hindi. Sinong insaktong karindugan, sinong hindi. Kaya naman may baluan nga kung sa din, bangon sa persecution, pagkagantos kinanagyan, mas bangon pag hindi naging mainit sila sa pagpangalagat sa Ginoo. So, hindi ko magsubok, pero malapit na. During the World War II, when enemy army invaded North America, the missionary had fled. Nagpalagyo ang mga misyonaryo. And there was a great concern over the churches left behind. Ano na lang ikaroon ng mga simbahanan? Ngayon lang ipinpilin. But when the war ended and the missionary returned, they discovered strong, striving churches. Kagilan ng Lutheran, the suffering of the war purified the church and helped strengthening the faith of the true believer. Ano gusto niya ipaabot? Sa tinion na may pagkilaw at pag-antos na nag-abot sa kasimbahanan, naginbayaan sila sa mga misyonaryo. Abi nilang simbahan, hindi na magpadayon. Karon ng mga misyonaryo, nagbalik para mabakuhon ng simbahan. Ang ilan sa kwan, mabakod kag nagapanikasog. Klase sa mga tumulo. Karon na nagtara nila sa tinion dali sa pagkilaw na amay sila. Pinagtinuan dali sa simbahan kung sino ang tutulong at sino hindi. At dito sa kwan na naging mabakod ang pagtulungan sa magtutulong na mga tumulo. Wala na sa kamay na nagtatap sila kaya mga misyonary nagtatagtila nagatungkol sa simbahan. Kag bilang sila na lang nagapastor sila. So kita mo wala pa sa pastor simbahan sa diapon ang tutulong ng tumulong sa Diyos nagapanayon. Ano ang tulog? Naging mabakod. Ganit tayo ng lita no, bayaan ko ng simbahan. Bayaan mo ng simbahan, bala natin, hindi magkapatayon. Kaya simbahan, hindi pa rin napasad sa amon. Napasad niya kay Kristo. Pagkano wala ng pastor ang bihan ng simbahan, kaya tanong di mga leader is just like kamaldo. Pangututulog yung tumulong. Marami mo makita sa Panginoon, mabayaan at krusyal na sinanay mo nag-aabot sa tumulong sa simbahan. Pagkita nimo kung sino matutuod, dito mo lang hindi. Ganun, reminder na ito sa ating tanan. It is not good testimony to those who are claimed to be a Christian, but because of suffering, they forsake the Lord and the church. Lawain nga klase sa testimony mo. Nasa kapulayan na nakagihan ako sa mga abandona pagkita na ito, na pagtulungan ng pagtuo ng Kristo na simbahan. So, sa tingin malaki na dali. Ay ha, hindi kita matutuwag ng Kristiyano kung maluyang lang atong pagtuo, ang kinahanglan pa ba. Then the third, not only growing in faith, growing in love, growing in our testimony, but also growing in patience. Nagbatas siya niya. Kinasod
sa ilang abisan, ano nga paghingabot kag kabudlayan, ang inyong ginagihan persecution by context at kabudlayan o suffering nga ginagihan sa Thessalonica. Ano ilang ginimo? Ginabatas ninyo ini kag nagapadayon kamo sa inyong pagtuo. May pagbatas, nagresulta ini sa pagministeryo sa Malang Espiritu kay siya maghahatag sa tol sa pagbatas ng pagpadayon. So, ang benepisyo sa mga pag-anto sa Mosere, suffering help us to grow in faith, in love, in testimony, in patience. Kaya nga po pangabay, ng aplikasyon nga apply natin sa kanilang mundo. Accept suffering. Lord, may pag-antos, kinabaton ko ini, kay parte ini sa natong Kristuhan ng pagtuo. Pero, masalig ako sa imo, pag hindi ako magkumot yung pagkufina sa imo. Kundi sa kayo, magpalintugan ako sa siling pagtuluhan. Na kung sa din, ini mag-resulta that your suffering will cause you to grow in faith, in love, in testimony, and vision. Ikaduha, na nakita nato na not only suffering, help them to grow and also suffering, prepare us for glory. May pag-angkos, ikaw subong, umalagi lang na, ang malagoton, umalagi lang na, temporaryo lang na ang pag-angkos ang imo nagihan sa bong. Kaya may pag-angkos sa bong, ginapreparar ikaw sa Diyos para sa isa kahimaya, kaya sa palabuton. For the future glory. Pabasa po lang. Ini nagapamatuod lang nga matarong ang paghukom sa Diyos. Tungod na ang mga pag-antos na inyong ginagihan para mapaluntad ang paghari sa Diyos. Gamiton niya nga pamatuod nga kamo. Bagay gid nga mapasakop sa iyang paghari. Suffering prepare us for glory. Amo ni nahantupan ni Pablo, kapis ka na anong kabudlayan, ang iyang nagihan sa pagpangalagad, never gid ni abandonan ni Kristo. Ako ni Pablo, ang iyang ako nang hilikuton, naging tugyan sa iya sa atong Ginoo. Romans chapter 8 verse 10, kung sa akon lang, kung kay Pablo lang, ang mga pag-anto subong hindi makatubong sa ano? Sa maayong makahimtangan nga maging aton, hindi lang para kay Pablo, hindi lang para sa mga apostoles, para sa aton, sa palabuton. May pag-anto subong, may kasulhay sa palabuton. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18, amo ining kabangdanan nga wala kami nagakaluya sa pagpakalaga. Anong kabangdanan? Bangod sini. Bisan ining amo nga mga lawas nga nagamat-amat luya. Ang amo ni Espiritu nagpadayon nga naging mabakod. Your outward appearance is decaying, nagakadunot, but your inward, ngayon na sa sulod, nagabakod. Ang mga kabudlayan nga among ginaantos diri sa kalibutan, ano ang balik Pablo? Umalagi lang, tag-ini, tag-hindi gid mabugat. Katungod sa among pag-antos, may gintigana ang Diyos. Tigana yung ano? Balos para sa amon nga wala si katapusan. Grabe nga, eternal glory ang ginahatag sa ato sa Ginoo. Kag hindi makatupong sa among pag-antos. Kay wala namang ginapasulabi ang mga butang nga among nakita diri sa kalibutan. Those temporal things. Kundi ginapasulabi namon ang mga butang nga hindi makita. Those are spiritual. Kaya mga butang nga makita o balagi lang, those are temporal lang. Pero ang mga butang hindi makita nga spiritual, ano ko no? Wala si katapusan, eternal. Kagikaduha ang kamaturan na nakita natin. Not only suffering prepare us to glory, but also suffering and glory cannot be separated. And suffering and glory always go together. Gusto mo maangko ng himaya. Gusto mo maangko ng kadungganan, may pamit sa imo ni Kristo. Karon ang pag-angkos, hindi mo na mabulangnan. Kumagdagan na sila yan. Amal sa Mateo chapter
5, verse 10 to 12, bulahan ang mga tao nga nag-anaulog, kinahingabot tungod sa ilang nga pagsunod sa kabubuton sa Diyos kung saan suffering. Pero ano ang glory? Kay sakop sila sa paghari sa Diyos. Bulahan kamo tungod sa inyong pagsunod sa akon, kinayaguta kamo, kinahingabot ka, kinaputang-putangan sa tanan ng kalahiran. Those are the part of your suffering. Amo man ini ang ilaging himo sa una sa mga propeta, gani mag-qualify kamo tungod nga mabaton ninyo ang dako nga balos sa langit. Those are the glory. Suffering and glory always go together. Hindi mo nima separate. Para sa mga manugdumala. Kamu mga manugdumala sa mga tumulong, may ihambal si Pedro sa inyo. Bilang isa man ka manugdumala sa mga tumulong na nakakita mismo sa mga pag-antos ni Kristo. Manugambit man sa iya gahon kagumog kung mag-abot na siya. Peter is the partaker of the suffering and the glory of God. 1 Peter chapter 5 verse 10, malikot lang ang tinion nga inyo pag-antos pagkatapos na ang Diyos nga mo ang nagapulit sa inyo. Agud wala ni sa kakulangan sa inyo kabuhi kag siya man ang magapalikon sa inyo kag magapabaskog sa inyo kag siya man ang kinahanglan sa tanan nga pagpakamaayo kag ginpili niya kamo agud makaambit man sa mga ano sang iya wala katapusan nga gahom tungod paagi sa inyong paghiusap kay Kristo. Amo rin isa kang palaron ng prinsipyo na kita ninyo yata na sa buhay. There is no crown of glory without the crown of suffering. Pag-og insuklob ni Kristo ang korona laharinon at korona sa himaya kaiyaman sa kulat. Pero din nila sa iya lang ang nagtitog diyan sa wala yung gamit. Insuklob yan ay ang korona sa mga pag-antos. Ang korona sa tulong. There is no crown of glory without the crown of suffering. So kung nagapangalagat kita sa Ginoo, suklog naton ang mga korona sa pag-antos kung may mga tulukon sa atong kabuhi. But time will come na maging parte kita sa singhimaya na ipamilin sa atong Kristo. The crown of glory. Pero sa pagkamatuon, isugid ko sa inyo kung nagatuon ka mo sa pulong sa Book of Revelation, ining crown of glory, ining corona kay hatag sa imo, hindi ko na galing ang puslan ko sa langit. Kaya ang ginreward sa imo, kwaon mo manatanan kagi hatag mo ito galing sa Ginoo. Kay sufficiente na ito yung imo kinahanglanon sa langit. Pero may recognition lang na there is reward. Your reward is great in heaven. Kaya matuwaran na nakita na ito dre, pero sa maray, God from the rest of glory, para sa katawan niya. Dimension, verse 5, verse 7, and verse 10. Kaya kung sa din, verse 10, makita na ito nila sa pagbalik ni Kristo, tagaan kita sa himaya at himayaon na ito siya. Pero, kahit matuwaran, ibili na ito. But to those, while wicked, God is preparing for them in judgment. Amo niya ang masubok na dagat sa pag-abansi sa tao nga yara kay Kristo. Ang katawhan nga yara kay Kristo, kinprepara para padunggan. Pero ang katawhan na wala nagasunod sa pulong ni Kristo, sa sinay maayong balita na ginatudlo na mo sila is prepare for ano? Judgment. May distraction sila mga silutan mo sila sa Ginoo. Kaya mo nagpulong ang ipahayag. Kung ano ang matalong, amo ang himuon sa Diyos. Anong iya pag-himuon? Paantoson niya ang mga nagapantos sa inyo. So kung may pag-antos, ikaw na experiensyahan, kinahingabot ikaw. Pero time will come, God will judge sa sila mga tao na hingabot sa aton. Sa iya palibot, may kadabadabang ang kalayo kag silutan niya ang mga tao na wala nakakilala sa Diyos. Wala nagtuman sa mga balita parte sa atong Ginoo. Kag ari ang pinakamasubong kadagatan sa tao. Pagasilutan sila sa wala sa katapusan ng kalaglagan nga mahamulag sa Ginoo kag hindi nila makita ang diya makatilingaya nga dahon. May katawhan na prepare for glory kag may katawhan na prepare for judgment and destruction.
Kaya dali na ako nakita, sa nagkailing ako pala sa simbahan. Kung kisa may mga ginakumod kita, kung kisa may ginano kita, ginuod, wala akong kita, ang ako ginagyan. So kung tamo sa may nagahingabot sa amon, ito ka, may kabala sa timpo, wala ni habako. Kino nakita kung bilang amon kahintangan, nga doon wala ka nagtatrabaho sa amon, wala mo nila sabat, ako mga buhiwa. Pero wala ka naging silent, hindi ka active ang Diyos. God is not silent and God is working. Kaya ginusisa na ako ng history sa pulong. May eksaktong na tinion na gitala na ang Diyos nga para sa mga tao na mga malauton na nag-iikabot sa iya ng mga katawan na sila pagkalalaro. Di na natabo. Sa tinion, naging sa Paraon ang mga kabataan sa Israelinhon bangod sa isa na propesiya na base mag-aabot ang deliverance sa Israelite kag mag-rebelde sila batok sa harap. Inlunod nila pagi sa tayo. Pero, pag-abot sa Exodus chapter 15 verse 4, ang mga hangkilan na soldado ni Paraon dinlunod sa Diyos sa pulang dagat. Kita mo? Sa tinoon nga si Haman nagplano mapatyon si Mordecai na isa kahudyo at ang iya rasa pakason kagumuson. Hamala sa Esther chapter 3. Pero nag-abot ang tinion pag-abot sa Esther chapter 8, verse 1 down to 10, nga nakita natin na si Haman iya, nga nagplano makitayan niya, suporta tayo siya, bibitay, tagang iya mga kaliwa, kinubos pa pasaran. Kita mo, mainsakto nga tinion, nga dintalana ang Diyos para sa mga tao na nagplano sa atin sa mga malawa. Hindi lang pagbalusik ang mga sa Ginoo, vengeance is mine. Tagang sa ikatatlo nila, ang mga advisors ang King Darius, ilagin ni Aristos, naglil ba ko nagasibuha sa Diyos? Pero, ang inakatinion, ginlubag sa Diyos na kung sa diin, si Daniel yan, wala kinahalitan sa mga liyon. Pero yung mga advisor ni King Darius, sila ginhulog sa buho. Kapag hulog sa ila sa buho, kahanap pa lang ihulog, kalokso ng liyon, kaging sa sila ng patay pa lang. Kasi ang tinion ni Saul, si David pinaplanuhan niya kapat, yun paagi siya isa kay espada. Pero natapos ang karera sa kabuhi ni Saul, na siya mismo napatay siya kapalit ng espada. Sinners reap what they sow. Kag hindi lang ina, pito ni kabilog. Sa tinion ni Judas si Kristo para mabitay sa sinang kahoy. Si Judas man binbitay. Kasi ang tinion nga hindi tumulong ang mga Hudyo na leader sa kasimbahanan, the Pharisee, the Sadducees, at the Pariseo, din natin nakita na kung saan yung sakripisyo nila si Kristo para lang masalbar ang nasyon sa Israel. Pero in 70 AD, ginlaglag sa Diyos ang Israel tarang iyang tawag naglalakta. Tagsang tinion at konsumong. Yes, may ara na mga pag-antos kita na agihan bangod sa pagsunod natin kay Kristo. But time will come to experience the joy when His glory is revealed. Ako na yung paglaong na akong naginabantayan. Sa next Sunday, umiwali natin saan ko pala magagalit si Kristo. Wala Sunday. Pero anong mga posibilidad na magkakailinabo pag usya magkabalik? Kaya mo niya ginahulat sa simbahan. Ang rapture sa simbahan. Today we participate in suffering of Christ. May pag-antos ka? May pag-antos ako? May pag-antos kita na. But time will come. Yung experience siya na ako ng lahing pinakalat sa iyo. Dahil sa pangalan sa ako mga kabataan, unang kay Daniel. Yung pangalan ako, King Daniel. Sa Daniel chapter 10, kung ang hari, kung nakikilala sa Diyos na Daniel. Karoon sa tumulungan ako, ang pangalan ako sa akong bata is Daniel Page. Si Naomi wala kita sa pagtungo. Pero nagpaanong doon, para sa akin, na ikaw subong Naomi tamo sa kabudayan, kundi magkabuhin ka mo na ipagtungo sa Diyos. Naomi Page, sa isang katulungan na dapat magkabuhin ng pagtungo. Ang mga premises, luyan dapat makaangkot sa isang bata ng buhay. Nagpangalanan ako na lang, Zion Joy. Proud
pagtuo dito. Sumong na yung may nag-antos ka, magkabuhi ka, may pagtuo, but time will come sa bukid sa Diyos. Sa pagtililipon sa mga angilan sa Diyos, sa balaan bukid, may kinalipay at kinasadya na kung sa diin. Kita sa bukid sa Zion magkakalipay, ikaw po sa katawan sa Diyos. Zion yun. Ako ng Zion, ako ng Jerusalem, na may eksperyensya natin ang himaya na ihatag sa atin sa Ginoo. Ano pa kita natin makita na kamaturan? Last, not only suffering help us to grow, suffering prepare us for glory, but also suffering glorify Christ today. Sa verse 10, hinambal na magabalik si Kristo para himayaon natin siya. Pero ang hambal ni Pablo, hindi lang sa pagbalik ni Kristo, himayaon natin siya. Subong, himaya siya sa imo kahabuhi. Amla verse 12, sa sining nga paagi, hatagan niya sa kadayawan. Sa other translation is, glorify. Himaya ang aton Ginoong Hesus sa verse 18. So that the name of our Lord Jesus Christ be glorified. Yes, Jesus Christ will be glorified sa iyang mga katawan sa pagbalik. But Jesus should also be glorified sa ating nakabuhay sa Diyos. Paano? Paano na po, Ginoo, mahimaya ang iyong mga ngalan? Nagliga din pamalandungan ko, paano na po, Ginoo, mahimaya ang Diyos sa ating nakabuhay, paagi sa pagkabuhay may pagtuo, paagi sa padayon may pagsimba, paagi sa padayon may pagpalalaga. Pero subok, paano na po mahimaya si Kristo sa ating nakabuhay? Ano na pamangkot na ibilig ko sa iyo? Pagbayuhan sa maturan, nagpahayag si Pablo pagi sa iyong pangabuyo. Ano rin? Through their worthiness. Through your worthiness. You are worthy of your calling. Sa iligay nun, magkabuhing bagay bilang iya mga kitawag. Sa tilion na wala kita kitawag sa Diyos, ano kita? Not worthy. Hindi takos makasasala, malapot, nagakabuhi sa kadulong, napunan sa kadulman na ating panguna, napunan sa kalautan na ating tagipusurong. Hindi na ng daan natin nakabuhi. Pero sumong nagitawag kita sa Diyos, paano niya kita gitawag? Magapadayon ba kita sa daan natin nagkahimtakan? Yes, ang grasya sa Diyos, amo ang nagamanifestar sa atong nakabuhi na maging takos kita. That time will come na maging takos kita bilang mga katawan sa Diyos. Ang mga amal Pablo, we are changing glory to glory. Pero paano ba kita gitawag sa Diyos? All believers are all to live holy. Nagligad mo wali, ang patura ko ng huli niya, hindi niya kaangay sa santos, hindi ko naihi. Ang word pala na huli, yung siparan ang iyong mga kabuhi sa Diyos, yung siparan para ano? Para gamito sa Diyos bilang instrumento sa kapangalagan. You are prepared vessel for God for the use of your master. Ginama na niya kabuhi, nga idinikarni mo sa Diyos, nga siya nilang imo pangalagaran. Your devotion, your dedication, your everything. Ang mga ganit kabupusan sa pagsimba natin sa Diyos. At paghigugma natin sa Diyos. Love the Lord your God with all your strength or with all your soul, with all your heart, with all your mind, with all your strength. Kumbaga, ginkabit yan center sa kabuhi sa tao ang kabupusan natin para simbang Diyos. So, dili kita gitawag ang ama ni Pedro o ni Pablo. 2 Timothy chapter 1 verse 9, God called us or God saved us and called us to be a holy. Ama ni Pedro, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heaven will pass away with a roar, and the element will be destroyed with an intense heat. And the earth and its
discovered. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Sa verse 10, may paghukom ang Diyos na pag-aubrahon. Na ining kalibutan sa pagbalik ni Kristo kaagay sa makawat mo wala. Kita nakahibalo kung saan o siya makabalik. Kagang iba, wala nakaaman. Nga sa sinigat niyo ng langit madula, kag sangurong, ang tanan ng elemento kaya sa sinig kalibutan, matupok paagi sa grabe nga kalayo. Kagang tanan ng mga buhat naton bahayan. Karon, pagabot sa 11, karon kung ining kalibutan, pagkahukman sa Diyos na kaagay sa inyo. Ano pala kita na klase sa katawhan na dapat magkahuli? Amo na ibilin natin sa inyo. Ang bali Pablo, dapat magkabuhi kita ang alay siya. Be pure and blameless for the day of Christ. Filled with the fruit of righteousness that come through Jesus Christ. Hindi ato niya pagkamatarong. Kung baga ang pagkamatarong ang ipa-outfit sa ato ni Kristo, dapat amo na yung masakwan sa ato niya kabuhi. Naglaw-aglaw, nagasalin, nilang kita sa iyang pagkamatarong. Kaya sa ato pagkamatarong, pulsyon kita ya sa pagkamatarong sa tumaran si Diyos. To the glory and praise of God. Ikaduha, amo ni ang ato nga biig. Nang imo nga kabuhi, mahimaya nimo ang Diyos bayon biig. Ang imo nga kabuhi, ipagamit sa Diyos. Ikaduha, through your works, kaya magkariya, ta ginapangamuyo, manamon nga paagi sa inyong maayo, o kung mahimo ninyo ang tanan na maayo kung gusto ninyo himuot tungod sa inyong pagtuo. Pero yung pagtrabaho natin hindi sa pagpapilingin sa lakon, kundi paagi sa inyong lahon. Nang imo ang pagtrabaho, maubra kita nimo ang kapupusan taglobraho sa hinikuton sa Diyos, hindi sa aton kapilingon nga kasangkol, kundi sa gahon na ginatugyan sa aton sa Ginoo. Amo rin nakita na ako kay Pablo. Ang balik Pablo, Colossians chapter 1 verse 29, yung tubasa, 1, 2, 3, basa. Nagatrabaho sa tulo-tulo si Pablo. May mga kabuglayan siya, nagyan siya kabuhi. Grabe yung mga pag-antos, ang tanan niya, ang usog, bugos niya at tinion, ginatugyan niya sa silang pagtrabaho. Pero hindi siya kay bangod nagtatrabaho ang Diyos sa iyang kabuhi. All work to the point of exhaustion. Mawala ka na sa usog para kay Kristo kung sa silang niliputot. Yet, he did not serve in his own human strength, but God is what? Provided the power that power to work. Sa imo nga kabuhi, tubuti nga magmanifesta ang pagkamatarong ni Kristo. Sa ato yung pagtrabaho, tubuti, na kung sabihin ang gahong sa Diyos ang magkapangibabaw sa ato yung kabuhi. Sa malipot na istorya, na aplikasyon natin bilang mga tumulo, Christians shall glorify Jesus in our life today. By being, amang working. By doing, amang works. Kung kisa, nagasimba kita, nagadayaw kita sa Ginoo, ay Ginoo ka namin sa mga ambahanon. Na-bless kita na akong being. Ay Ginoo, salamat kay nagatuan ako sa akong mga sala. Ang mga guilty na ginadala na ako, nadula. Ay Ginoo, kasalami, sa mga mensahe, hindi padala, hindi tagahan mo ako sa paglawag. Na-bless ang mga being. How about your doing? Christian should glorify Jesus in our life today by being and doing. Diriya mahimaya natin si Kristo. Sa imo kabuhi, magamanipista ang iyong pagkamantarong, sa imo pagtrabaho, magamanipista ang gahong sa Diyos ng Panginoon. Summary, encouragement and suffering. 3 purposes behind suffering. Suffering help us to grow. Suffering prepare us for glory. Suffering glorify Christ. Conclusion. As a Christian, we should not look upon suffering as a burden, but a blessing.
So kung mo lang yung nakita naton, nga sa Diyos nun nga paglantaw, biskan ang senaryo nga mapait sa imo nga kabuhi. Kung nakita di mo nga pag-antos hindi ka bugatan, kundi pagpakamayo. Biskan ang mapait naton nga ginagyan sa kabuhi, magiging matamis. Kat kung ang gilandian naton pagtulog sa mga kabudlayan nga nag-aabot sa ating kabuhi, makita mo ang imo nga utod nga nag-antos, makasiling ka, hindi ka na magsiling ka, meron sino na, mayo na kaging sinutan ka. Hindi, makasiling ka galing. Pagpakamayo na po. Kay paagi sila, ginagamit sa Diyos na magtubo ikaw sa iyong pagtubo, pag-ibumba, testimony, tag-imo nga, pagbakas. Blessing na siya, hindi siya kapag-atan ng pag-antos sa buhay sa tao. Kaya mali Peter, kaya matapag, count it a blessing when you suffer for being a Christian. Makaamit kita siya. Kabigan na hindi pagpakamayo kung ikaw nag-antos bilang isang Kristohanan. This shows that God's glory or glorious spirit is with you. But you are deserved to suffer if you are murderer, a thief, a crook, or a busybody. Pero kabot sa 16, do not be ashamed to suffer for being a Christian. Praise God that you belong to Him. Palakpakan na Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa sinayang pulungon nga imo kipahanungtong sa amon. Na sa Diyos nun galing ang paglantaw, ang pag-antos na nagihan namon sa kabuhi, hindi kabugatan, not a burden, but a blessing. Naging blessing ni sa mga kabuhi, bangod sa mga benepisyo na ginagamit ni mong pag-antos para kami magtubo. Ginagamit ni mong pag-antos para kami i-prepara sa langit nun ni Himaya. Nasubong kinasuklog na ako ng corona sa mga pag-antos. But time will come na kami ginuupadunggan kag sukluban sa corona sa Himaya na maambit na mo nila sa iyo. Kagsubong na mo na hatupan Ginoo nga sa pagpangalagad may pag-antos nga kung gusto na mo himayaon si Kristo, hindi lang sa maayong sitwasyon kundi iskahan pa sa mga hindi maayong nag-aabot sa amon ng kamulit. Yes, himayaon na mo siya sa iyang pagbalik. Kaya ina iyang promesa, kaya kami pagkabuhaon sa simbalaon ng kalimutan. Pero ikaw nagpilin sa amon sa isa ng prinsipyo ng pagpanudluan na subok, gamiton nimo ang amon ng kabuhi para mahimaya ang imo ang ngalan. Ngayon pagkamataro, kaging maambit nimo sa amon, masampuan sa amon ng kabuhi. Nasa tagsa namon kapag trabaho, masampuan man ang ibugahon, kaya kabalagpista sa amon ng kabuhi. Kinakilala namon Ginoo nga kabuskit kami sa ikasampol na mukura namon ang inihilinguton na pagpuhon ang amon kabuhit nag-amon ang dinawin. Apang salamat sa iyong grasya, talaga pa tayo. Na nakita ko man sa kabuhi sa iyong mga katawan, nagkakakor pa nga muyo, kaangay mo si Pablo, kapatubuon niyo kami sa pagtuo, pag-ibugma, ipapakatuo, at pagbatas. Hindi ako pa nga muyo, na imo siliyuhan, sa tagsa na tag-ipusoon sa iyong mga katawan, sa pangalan ng Kristo Jesus, nagkakatanan mo siya. Amen na naman. Okay, so the word has been spoken to all of us. Suffering